Kahit magpapasko na, triggered pa rin ang marami kaugnay ng flood control projects. Lalo't wala pang nakukulong na kurakot gaya ng ipinangako. Ang hugot ng ilan, idinaan sa mga caroling na may parody lyrics. Pakinggan natin sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa pamaskong concert na ito ng UP Symphony Orchestra noong Biyernes, Christmas is in everyone's hearts. Until naging politikal ang Christmas lyrics ng kanta. Never I see boys and girls lumusong doon sa streets. I remember the past ng mga Natawa sa una ang audience. Hanggang sa tila, ninamnam na nila ang masasakit na katotohanan sa lyrics. Sakto ang reaksyon ng audience sa intensyon ng sumulat ng alternatibong lyrics ng kanta ni Jose Marichan. Natatawa sila nung una, tapos biglang nalulungkot sila, tapos nasasaktan sila, tapos nagagalit sila. Parang maganda siya mag-encourage ng iba't ibang opinion. Political parody ang tawag sa panulat at performance na gaya nito. A parody is something like a song or mga linya sa pelikula, no, na papalitan ng lyrics, papalitan ng script. Pero it would be familiar, funny, mischievous, minsan nakakaasar, way para ipahiwatig ang nararamdaman ng tao. Napagtripan ko lang, ang tagal na, September pa nakita yata, may friend ako nag-refer kay Dr. Chino Toledo. Siya yung conductor ng UP Symphony Orchestra. Tapos nagustuhan nila. Matagal nang manunulat si Ogie Rivera noon pang panahon niya bilang writer sa Batibot noong early 90s. Kung writer ka, di ba, dapat mulat ka sa mga nangyayari sa lipunan, di ba? Alam mo yung mga yon. So, at meron kang gustong i-express at tungkol doon. So, yun ako, ginagawa ko through mga funny parodies. Na-trigger din si Rivera sa pahayag ng DTI na kasya na sa Noche Buena ng Pilipino ang 500 pesos. Kaya ginawan din niya ng parody lyrics na inilapat sa Christmas Carol na Kay Sigla ng Gabi. Kay sagwa ng gabi, ang lahat na dismaya, mayroong nagsabi, budget sa Noche Buena. 500 pesos lang at may spaghetti na. May hamon, may salad, may hangin na sopa. Bakit mahilig tayo sa parody? Bakit nagugustuhan natin parody? Kasi ito ay isang paraan na nakapag-express tayo ng ating sarili na somehow, sometimes brutally, it does not mean na magaan yung pagkakatanggap, yung mensahe ay hindi naman nabigat. It just means that Filipinos are still aware of what we are facing right now. Hindi nga nakakalimot ang iba naming nakausap sa isyong kinakaharap ng bansa kahit pa sa panahong dapat ay masaya tayo. Hindi sana yung sinasabi nila na Noche Buena na 500 pesos madagdagan, di ba? Kung naibalik nila yung mga ninakaw nila. Dito sa Pilipinas, ganito ang gobyerno natin. Pag wala kang pera, madali ang proseso ng pagkakulong. Pag mayaman ka, nabibili ang batas. Dapat may makulong. Kung sa kalye pasigaw ang galit sa mga magnanakaw, sa teatro pwedeng sa kanta idaan ang patama sa kawatan. Ano't anuman, ang galit parehong mabigat ang timbang. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagharap na sa tanggapan ng Land Transportation Office ang nag-viral na pickup driver at ang sinaktan niyang lalaking nagkakariton. Sa gitna niya, nirevoke na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver.
Nakaalarma na rin ang sasakyan nito sa record ng LTO para tiyakin na hindi na ito magagamit sa anumang paglabag sa batas trapiko. Ilalabas ng LTO ang resolusyon bukas kaugnay nito. Pwede pa namang umapila ang driver. Nagalit siya doon sa mga tao niya bago siya pumunta doon, nadala raw niya. Pero hindi katwiran yun eh. Sorry siya, pero ang sabi pa nga niya, hindi na niya ulitin. Mga kapuso, sa ika-4 na pagkakataon sa SEA Games, Pilipinas ang nakaginto sa men's pole vault at esports. Sinugod naman ang isang Filipino judge sa isang event ng isang Malaysian coach matapos silang matalo. Ang latest sa Bangkok, Thailand. Tinututukan pa rin live ni Jonathan Andal. Jonathan! Emil, katatapos lang dito ng boxing event sa SEA Games, 4 na boksingero po na Pinoy ang makakaabante sa finals para sa gold medal match. Yan po ay sina J. Brian Baricuatro, Flint Hara, Ira Villegas at ang kapapanalo lang ngayon na si Yumir Marshall. Sa ngayon po nasa 200 na ang medalya ang nahahakot ng Pilipinas dito sa SEA Games, 36 dyan ang gold medals. EJ Obiena. Got it! Sa ika-4 na sunod na pagkakataon, nakuha ng Olympian na si EJ Obiena ang kanyang 4th gold medal sa pole vault competition ng SEA Games. Bagong SEA Games record din ang naabot niyang 5.70 meters. Mas mataas sa 5.65 meters niya noong 2023 Cambodia SEA Games. Pero ang nakakatuwang motivation ni EJ nang galing daw sa isang AI o artificial intelligence. Before the start, I was like, ChatGPT is like, so what would it mean for EJ Obiena to win the Southeast Asian Games? And I'm like looking for some fire there, you know, like some motivation. And very happy he said like, there's no pole vaulter in the history of the Southeast Asian Games have won this 4 times. That was the goal, not the record, for the first time. Tila nagbunga naman ang kaka-cellphone ng Cebol men's team nang talunin nila kanina ang Malaysia sa score na 4-0 at makuha ang gintong medalya sa esports na Mobile Legends Bang Bang. Gaya ni Obiena, pang-4 na sunod na gold medal na ito ng Pilipinas sa naturang event mula noong ipasok ang esports Mobile Legends sa SEA Games noong 2019. Dahil sa panibagong ginto, umaasa ang coach ng Team Cebol na lalawak pa ang pangunawa ng publiko sa esports. Sometimes din kasi kailangan din ng mga magulang umintindi sa kung ano yung ginagawa ng anak nila, kung saan sila mas masaya. Ganun. Hindi ko naman din po masisi yung mga parents na ganun kasi hindi naman po lahat ng naglalaro ng ML nabibigyan ng chance na maging ganito kagaya sa amin. Kailangan mo lang talaga patunayan na may mapapalak at gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Muli namang pinatunayan ng Pilipinas na ito ang hari sa triathlon. 3 gold medals ang nakuha ng bansa sa women's team relay, men's team relay at sa mixed team relay. Sa Muay Thai, may 2 gold medals ang Pilipinas mula kina Islay Erica Bumogaw at sa emosyonal na si LJ Rafael Yasay. I stopped school for almost 2-3 years now. Grabe guys, lahat ng oras ko, binus ko talaga dito sa ring athlete ako. Pero syempre, mabawi tayo sa school guys. Yung kalaban ko po kasi superstar po siya talaga dito. So, it feels so nice to finally beat someone at that level. Sa tennis, bronze medal ang nakuha ng tandem nina Alex Yala at Francis Cassie Alcantara matapos bigong talunin ng pambato ng Thailand sa mixed doubles. Initial feelings is of disappointment. Just, you know, when you lose and you give your all, but no regrets. And I think both Kuya Nins and I, like we did everything we could. We really could have won today, but in the end, so many takeaways and I had so much fun playing mixed doubles. Isang Pilipinong judge naman sa Pencaksilat ang inatake ng coach ng Malaysia na hindi umanusang ayon sa resulta ng game kung saan ang host country na Thailand ang nanalo. Nag-file din tayo ng protest doon ng bakit sinaktan yung jury na Pilipino. Na-hospital po ba siya? Hindi naman. Okay na po siya ngayon. Ang ma-hospital ata natin, check-up lang yung nagkaroon ng chickenpox Ano sa water polo.
Emil, ngayong gabi na ang finals ng pambato natin sa women's football kontra Vietnam. Kapag nanalo ang Pilipinas dito, her story itong maituturing dahil hindi pa po nakakaginto ang Pilipinas sa women's football sa SEA Games. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kukup-kupin ng pamahalaan sa isang pasilidad ang mga pamilya at individual na walang matirhan at nasa lansangan. Bukod sa pagkain, inaalok din sila ng kabuhayan. Yan ang tinutukan ni Mariz Umali. Bahagi na ng mga lansangan sa Kamaynilaan ang mga tinatawag na families, individuals, and children in street situation o yung mga walang matirhan. Kaya madalas sa kalsada na sila natutulog. At dahil madalas wala ring pinagkakakitaan, gutom ang kanilang inaabot. Sila ang hinatiran kanina ni Pangulong Bongbong Marcos na pamaskong handog. We want to draw awareness sa mga kababayan natin na naghahanap ng mabilisan na makakainan lang. Nakabukas ang Walang Gutom Kitchen araw-araw. From breakfast pati lunch na service natin. And they can come every day? They can come every day. Katuwang nila ang Philippine Hotel Owners Association, ilang fast food chains at SOS Philippines na silang nagbibigay ng mga sobrang pagkain para mapakinabangan ng mga nagugutom sa halip na itapon na lamang. Kasi ngayon lang talaga naman kami nakaano ng ganito sa tinutulugan namin. Tinataboy kami. Napakasaya po. Gusto ko umiyak. Malaking tulong mo kasi dati may trabaho ko. Nahulog ako. Disgrasya ako, mami. Tapos na ospital ako. Hindi na ako makapaghanap buhay. May bakal. Hanggang sa napalitaan namin to, may libre pagkain. Araw-araw wala kami pagkain. Nagkukuhan lang kami. Pedicab lang kasi ako. Ayaw naman sumakay sa amin. Ito, pagka mayroon ayuda, yun lang. 700 kada araw daw ang pwedeng mapakain dito ng agahan at tanghalian. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagkapasinaya sa nirenovate na Pag-abot Processing Center na magsisilbing pansamantalang kanlungan para sa mga makukuha sa lansangan. Dito sa bahaging ito, kinukunan ng mga families, individuals, and children in street situation o yung mga nasa lansangan ng biometrics para ma-register sa governance system. Lalo na't karamihan sa kanila, walang mga ID at mga birth certificate na ilan lamang sa mga requirements para mag-avail ng iba pang mga government assistance. Sumasailalim din po sila sa medical dito sa bahaging ito para malaman kung healthy o may sakit. Dahil pag may sakit, syempre, kailangan silang i-isolate. So, kabilang lamang sa mga tulong na ibinibigay rito, yung mga tulong pinansyal, transportasyon, pauwi sa kanilang mga probinsya, at pati na rin livelihood assistance para masigurong sustainable o di na sila babalik sa lansangan. Dito may 200 bed capacity para sa mga individual o pamilya. Meron ding recreation area, prayer area, counseling at multipurpose hall. May tamang pagtulong sa mga kapwa nating nakatira sa lansangan. Huwag natin abutan sa lansangan, picturean natin, i-post lang nyo yung location. And I promise you, ang mga social workers namin ang pupunta para ilikas mula sa lansangan ang mga pamilya na gusto nyong tulungan at ilalagay namin sila dito sa shelter natin. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hindi lang masaya, kundi magbibigay rin ng matamis ng ngiti ang ikatlong biyahe natin pa City of Smiles sa Bacolod. May tradisyon doon tuwing Kapaskuhan na mahigit 20 taon na. At ang ipinagmamalaki nilang piyaya, may ile-level up pa. Tara, magbalik-bayan tayo sa pagtutok ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. December 1994 nang magliwanag ang pangunahing kalsada sa Bacolod City dahil sa daan-daang kandila na ipinarada ng mga estudyante at guro ng SCI West Negros University. Sa paglipas ng taon, ang mga kandila unti-unting naging moderno at naging makulay na parol. Sumabay man sa nagbabagong panahon, di pa rin nawala ang tunay na diwa ng nooy payak na selebrasyon, ang kapanganakan ni Kristo na tanglaw ng buong mundo.
Sa tuwing papasok ang buwan ng Disyembre, inaabangan ng marami ang tinatawag na nila ngayong Bacolod Christmas Festival of Lights. Hindi bababa sa 15,000 ng mga estudyante at guro mula sa STI West Negros University ang lumalahok sa parada taon-taon. The official Christmas celebration of Bacolod City. So we've been doing this for 29 years na. It's almost 3 decades. It's a symbolism of the birth of Jesus. Ang 26 anyos na si TJ, 2 taon nang lumalahok sa Christmas Festival of Lights. Siya ang head choreographer ng isa sa 7 grupong kalahok. I've met different versions of my students, not just in the school, but of course socializing with them along the practices na somehow it's very challenging but it made me grow as a choreographer. Ayan na, nagpa-practice na sa likod ko ang Green Titans at hawak-hawak ko ngayon ang isa sa mga parol na gagamitin nila sa parade. Hindi naman masyadong kabigatan, caring-carry lang. Kaya eto, papailawan na natin. Let's go! Tcharan! Siyempre, di ko na pinalampas ang masubukang makipagsabayan sa steps nila. At nitong Sabado, muling nagningning ang City of Smiles. Sa tema na Christmas for Kids, na puno ng ingay at saya ang kalye. Pabonggahan ng mga kalahok sa parada. Di lang bida ang mga nagagandahang parol. Meron na ring floats at street dance. Kung kulang pa sa Christmas vibes, dito naman sa San Agustin Drive, dito pa rin sa Bacolod City, matatagpuan ang isa sa pinakasikat at dinadayong Christmas village sa lungsod, ang Yo-Yo Land. Dito libre ang entry. May enjoy mo na ang engranding Christmas display. Maganda po dahil makikita nila na may snow at iba't ibang kulay ng mga Christmas light po at decoration. Taong 2007 pa nang unang binuksan ang Yo-Yo Land sa publiko. Kung craving ka for something sweet dito sa sugar capital of the Philippines, syempre dapat masubukan ang isa sa mga sikat nilang delicacy, ang piyaya. Pero ang tradisyonal na piyaya, pwede pang gawing mas espesyal para sa Pasko. Kung paano yan, makakasama natin ang sangres na sina Flamara, Dea at Adamus. Abisala mga kapuso! Siyempre, when in Bacolod, dapat subukan ang kanilang sikat na delicacy, ang piyaya! Masusubukan natin gumawa ng piyaya. Ang original na recipe na kanilang masusubukan noong 1960s pa raw sinimula ng pamilya ni Mark. The customers love the crispiness of the piyaya and that taste that is not so sweet. Kasama natin si Miss Jaire para naman disenyohan ang ating Christmas piyaya. Didesign na natin siya na gamit ng white chocolate and sprinkles. Mga kapuso, patikim pa lang yan kung gaano kasaya at katamis ang Pasko namin dito sa Bacolod City. Para sa Balikbayan Paskong Pinoy 2025. Ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Pinuna sa Bicameral Conference Committee ngayong araw ang pagpalit ng proyekto ng Department of Agriculture. Ang sabi ng sumita, baka daw gayahin kasi ito ng ibang ahensya. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, nagpapatuloy nga itong pagdinig dito sa Bicameral Conference Committee kung saan tinatalakay ang 2026 General Appropriations sa bill. Bagamat isang oras na antala ang pagsisimula ngayong araw, alas 4 ng hapon dapat na ito'y magsisimula pero alas 5 na ito binuksan itong pulong. Naging tuloy-tuloy na yung kanilang diskusyon. Nagtagal nga lang itong mga mamabata sa pagtalakay sa budget ng Department of Agriculture na kanilang inoprobahan noong December 13. Sumulat kasi ang kalihim ng DA para baguhin ang listahan ng mga farm-to-market roads
roads na nauna na nga naaprubahan ng BICAM. Nagkakahalaga ng 8 billion pesos ang halaga ng mga proyektong pinalitan. Bagamat wala naman daw dagdag na pondo, pinalitan lang daw ng ahensya ang mga proyekto dahil ang unang isinumiting listahan ay hindi aprobado ng kalihim dahil siya ay naka-medical leave noon. Ang bagong listahan ay base umano sa pag-aaral na ginawa ng DA para matiyak na ito ay makumpleto at lubos na mapakinabangan. Mariin namang ang pagpuna rito ni Senador Loren Legarda. Matagal na raw problema ng mga ahensya ang paghahabol ng proyekto. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Hindi nangyayari yan noon. Hindi ganitong kagarapal. Ang pagpapalit-palit. Ibaba ang presyo. Sumunod. Ayon sa kanila. Itaas ang presyo. I-recompute. DPWH yan. DOTR, realignment, palit lang naman. DA, palitan. Hindi ako yun. Hindi kami yun. Walang coordinates yan. Or meron pero mali yung listahan. Yan ang sinabi ko, 3 na yan. O ilan pa? Baka maglapitan lahat ng ahensya ngayon. Pwede palang magpalit. Palitan namin lahat ng laman. Pareho naman ang level eh. Mr. President, I'm sorry. I have to express my disappointment and exasperation. There has to be some discipline in government. Sa huli, inadapt din ng BICAM ang gustong pagbabago ng DA. Sa ngayon, inaabangan natin kung anong oras matatalakay yung masalimuot na budget ng DPWH. Posibleng isa ito sa mga ihuli ng BICAM dahil hanggang ngayon ay hinihimay pa yung datos na isinumiti ng DPWH. Target pa rin daw ng BICAM na matapos yung kanilang pulong ngayong araw. Yan ang latest mula dito sa PICC. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Humanda ng maintindihan ng iba-ibang uri ng Gen Z love sa Metro Manila Film Fest entry na Love You So Bad. Sumalang kanina sa GMA interviews ang stars nitong sina Will Ashley at Dustin Yu at syempre, nausisa sila tungkol sa leading lady na si Bianca De Vera. Kung sino ang torpe at sino ang di sumusuko in real life, alamin sa chika ni Nelson Canlas. True to its theme. You will never be a mistake. Here you are again, saving me. The whole world needs to know na may lalaking seseryoso at magmamahal sa'yo. Humanda na sa roller coaster of emotions na ihahatid ng Metro Manila Film Fest 2025 entry na Love You So Bad. Gaganap bilang Sabana si Bianca De Vera, si Dustin Yu bilang LA at Will Ashley as Vic. Sa pag-upo ng dalawang leading man na sina Dustin at Will sa GMA Integrated News Interviews, ikinwento nila ang mga aabangan sa pelikula na tatalakay daw sa isang kakaibang Gen Z love. Ang dapat nilang abangan dito is yung tinatahak namin, which is different kinds of love po talaga ng mga tao, lalong-lalo na kami na Gen Z. Gusto mo na bang ituloy? Malin. Tayo. Espesyal para kina Dustin at Will ang pelikula, lalo't unang beses nilang gumawa ng MMFF entry. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. First movie na bibida ko, first MMFF. So, ang daming first. Pangarap lang po namin to eh. Tapos ngayon, nangyari na. Vanna, are you falling in love with two men? Sa pelikula, mabubuo ang kompetisyon, lalo't kailangang mamili ng karakter ni Bianca sa dalawang binata. Kaya naman mahahati ang mga manonood kung sino ang mananaig. Team Lavan ba? Negative times negative, positive. O Team Sabik? Savannah, sa akin ang tingin. Sa totoong buhay, may kompetisyon nga ba sina Will at Dustin para magpapansin kay Bianca? Kaming dalawa? I don't think so. Wala, like yung what I said. May sarili kaming career, may sarili kaming fans, may sariling path. Competitive kami in a way na kailangan naming ibigay kung anong kinakailangan ng pelikula. Kung may natutunan ang dalawang binata sa pelikula, ano nga ba ang love advice na maibibigay nila? At relate ba sila dito? Huwag matakot magmahal. Huwag matakot masaktan. Nakaka-relate ka ba doon in any way as Dustin? Meron. I would say, yeah. Kasi ako yung personality ko, pag kaya ko naman, okay lang.
kaya absorb ko na lang. Love someone unconditionally. Siguro isa pang nakaka-relate ako dun is kay Vic kasi pagiging torpe. Torpe ka ba in person? Torpe po ako. Totoo ba? Totoo. Introvert nga ako eh. Hindi na ngayon. Na-work ko naman na po sa sarili ko yun. Sa loob. The way I present myself to people. Pero yung pagiging torpe ko, nandun pa rin yun. Nandun pa din. Nandun pa rin yun. Wait, paano ka ba manligaw? Ano po ako eh, parang old way. Kumbaga parang, talaga, yung ligaw talaga na daming pinagdadaan. Such a slut. Si Dustin kaya, challenged ba sa ligawan? Hindi ko man, di ka nahihirapang manligaw. Nahihirapan din. Ako kasi yung tipong hindi sumusuko. Pag gusto ko yung tao, sasabihin ko talaga sa kanya na gusto ko siya. Yeah. I mean, hindi na ako... hindi na ako nagsasayang ng oras. All out ako pag nagmamahal eh. Yun talaga eh. Kumbaga, bibigay ko talaga lahat. Masaya ako pag nagmamahal ako. I'm happy pag may minamahal ako. So talagang binibigay ko lahat. He's my calm. Mapapanood ang kakaibang love triangle ng mga bagets sa Love You So Bad, showing on Christmas Day in theaters nationwide. Ano? Mahal mo ko, Vanna? Hirap na hirap sa buhay maganda. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings. May bagong kakampi ang publiko laban sa hindi maayos na serbisyo ng gobyerno at mga tauhan nito. Hi, Tala. Hello po. Mga kapuso, meet Tala, ang high-tech chatbot ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Pinapatakbo si Tala ng Artificial Intelligence o AI at makakausap sa 17 wika kabilang ang Bisaya. Hindi tulad ng iba na maaaring tumaas ang boses, si Tala hinding-hindi ka raw pepersonalin. Pwede pang isikreto ang inyong pagkakakilanlan. Ayon sa ARTA, binavalidate ang mga sumbong bago ipadala sa Committee on Anti-Red Tape ng inirereklamong ahensya. Sa ngayon, maaaring makausap si Tala sa mga kiosk na deployed sa ilang piling ahensya ng gobyerno o sa eGov app. Samantala, hindi lang maganda. May malalim ding mensahe ang mga parol at float na ibinida sa UP Lantern Parade. Yan ay pagtugon sa iba't ibang issue sa bansa, gaya ng katiwalian. Mula sa UP Diliman, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Mel, sa gitna ng kinang at kulay ng Lantern Parade ng University of the Philippines Diliman ngayong taon, maliwanag din ang mensahe ng pagkondena sa katiwalian na kinakaharap ng bansa ngayon. Tampok sa parada ang samut-saring parol, ilaw at malikhaing disenyo na kumakatawan sa mga karanasan, alaala at kwento ng buhay eskolar, mula sa silid-aralan hanggang sa lansangan ng pakikibaka. At dahil nga likha ng mga eskolar ng bayan ng mga float at parol sa parada, hindi lang ito balot ng kagandahan ng disenyo. Bagkus, pinapakita rin ng kanilang mga float at parol ang kasalukuyang hinaharap na problema ng bayan at mga panawagang managot ang mga dapat managot. Ang Kolehiyo ng Ekonomiya, ipinakita ang payak na pamumuhay ng mga Pilipino sa pagpapakita ng isang munting bahay at mga alon sa paligid nito na nagsisimula raw sa mga agos at unos at katiwalian na bumubuhos sa atin. May tanong po kami na maaanod ba ng baha ang ating mga pangarap? Pero ang sagot po namin ay mas malaki po tayo kaysa sa ating mga problema. Kaya nakikita niyo po ang mga higantes namin na tayo po ang pamilyang Pilipino gamit ang ating mga resources ay makakabangon. Ang National College of Public Administration and Governance o NCPAG naman, ipinakita sa kanilang float ang mga tumatayong kanser sa ating lipunan at binigyan nila ito ng titulo ng Huwag Kukurap. Ito po ay sumasagisag sa kanser panglipunan ng ating kinaharap ngayon, lalo na sa walang habas na korupsyon. So may tatlong elemento po siya. Ang buwaya para sa mga dapat panagutin, ang mga barong-barong na biktima ng mga korupsyon ng ating Ghost Project, at syempre ang Malacanang na sumisimbolo sa mga politikong naghahari-harian. Malinaw na malinaw ang mensahe ng College of Law sa kanilang float na may malaking buwaya at may mga katagang justice delayed is justice denied.
May float din mula sa College of Fine Arts ang nananawagan ng katarungan para sa mga missing sabongeros. Lumahok din ang UP Varsity Pep Squad na nagpakita pa ng kanilang mga breathtaking stunts. Lumahok sa parada ang iba't ibang kolehiyo, organisasyon, opisina at alumni ng universidad na magmarcha sa kahabaan ng UP Academic Oval. Bitbit ang mga parol na sumasalamin sa diwan ng pagkakaisa, pag-asa at malikhaing tradisyon ng UP. Bukod sa makukulay na lantern at float, inaasahan din ang mga pagtatanghal at patimpalak na siyang magbibigay buhay sa diwa ng Pasko sa loob ng campus. Bago ang Lantern Parade, isinagawa naman ang taunang oblation run ng Alpha Phi Omega Fraternity. Higit 100 estudyante ang hubot-hubad na tumakbo upang iprotesta ang pondong itinakbo sa katiwalian sa flood control projects. Mel, taon-taon ang Lantern Parade ang nagsisilbing huling yugto ng Christmas activities dito nga sa UP Diliman. Isang pagdiriwang hindi lamang ng Kapaskuhan, kundi ng komunidad at kwentong kolektibo ng mga iskolar ng bayan. At yan ang latest mula rito sa UP Diliman. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. 8 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko